Okay. Kumusta po kayong lahat? Pasensyahan nyo na, medyo mahaba ng ating buhok dahil sa lockdown at hindi na tayo nakalabas para magpagupit. Hayaan nyo. Anyway, pagka tapos ng lockdown, makakapagupit na tayo. Usapang PhilHealth. Tayo po ay gustong sumali sa usapang ito dahil tayo ay isang OFW rin. Dahil ang usapang PhilHealth na yan ay nakakaapekto yan sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Plano sana ng PhilHealth na mangongolekta ng 3% sa sahod, buwanang sahod, monthly salary ng bawat isang OFW na kung saan hindi naman makatarungan yan. At tayo ay masaya na nakikita natin na nagkaisa ang mga OFW sa buong mundo. Lumabas tayo, nag-ingay tayo, nagsalita sa social media, sa YouTube, sa Facebook, at pinakita natin ang ating tutol dito sa planong ito. Okay? So, mabuti naman at naagapan ito. Kung hindi, malaking problema ito. Sana sa ating lahat. Paano ba nangyari itong isyung ito? Ang ating Senado po, alam naman siguro nating lahat, ay gumawa ng batas. Yan ay Republic Act 11223 or ang tawag nila dyan ay Universal Healthcare Act. Okay? Ginawa ito, ang author ng batas na ito ay si Senator Raff Recto at ang mga kasama niya na majority ay mga dilawin naman obviously. So, sa batas na yan, mangongolekta ang PhilHealth ng 3% sa buwanang sahod ng bawat OFW. So, ibig sabihin yan, kung ang isang OFW ay uuwi, magbakasyon, at after bakasyon niya, babalik na siya sa lugar na pinagtatrabuhan niya, kailangan niya kukuha ng OEC. At hindi siya bibigyan ng OEC kung hindi siya magbayad ng PhilHealth. At kung nung una, ang babayaran ng bawat OFW sa PhilHealth ay 2,400 lang. Ngayon, kung masusunod itong batas na ito, yung mandatory na 3% na premium na ito, kung masusunod yan, hindi na 2,004 ang babayaran natin, kundi 20 or 21,000 na. Isipin mo yan, ang laki. Now, sa batas na yan, sa Republic Act 11223, maganda ang layunin ng batas na yan. Yes, pwede ko sabihin na magandang layunin niya. Ano ba yung layunin, pinaka-purpose ng batas na yan? Ay, na lahat ang mga Pilipino, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lahat ay automatic member na ng PhilHealth. Anong ibig sabihin? Sabihin, kapag ikaw ay magkasakit, Pilipino ka, magkasakit ka, babayaran na ng PhilHealth ang hospitalization mo. So, di ba maganda? Para sa mga gumawa ng batas, para sa mga politicians, naku, pogi points yan. Kasi pwede nilang sabihin, tinan nyo, lahat ng Pilipino ay libre na sa hospitalization. Kung magkasakit, babayaran ng PhilHealth ang gamot, ang dextrose, ang injections at kung ano-ano pa. Pambayad sa hospital, sa doktor, sa room, lahat babayaran yan. Di ba? Ang ganda. Pero, ang naging problema dito, saan ba kukuha ang PhilHealth ng pera pambayad ng hospital kung may magkasakit na Pilipino? Dapat may pera yung PhilHealth, of course. Kasi ang batas na nagsasabi, kung magkasakit ka, PhilHealth ang magbabayad. So, dapat may pera yung PhilHealth.
Saan kukuha ngayon ng pera ang PhilHealth? Sabi nila OFW. Dahil kumikita ang mga OFW, kukunin natin 3% sa kanilang sahod. Yun ang naging problema. So umangal tayo. Mabuti nga ay umangal tayo. Mabuti nga nagkaisa tayo at tayo ay nag-ingay. At yung ingay natin na umabot sa Malacanang. Nagpapasalamat tayo as early as now kay Presidente Duterte na inaksyonan niya ito. Okay. Now, imaginein mo, kung masunod yung batas na yan, halimbawa, lahat ng mga OFW magbabayad ng ganyang halaga. Ibig sabihin, pag meron magkasakit na isang Pilipino na hindi mo kilala, ikaw ang magbabayad ng hospitalization niya. Yung isang kapitbahay mo na napakatamad, ayaw magtrabaho, umiinom lagi ng alak, naninigarilyo para sunugin ang kanyang baga, at pag nagkasakit siya, ako ang magbabayad ng kanyang gamot. Saan yung fairness doon? Saan yung justice doon? Kami dito mga OFW sa ibang bansa ay naghihirap, nagtatrabaho na parang kalabaw. Halos hindi na namin iniintindi ang aming pagkain dahil sa trabaho. Tapos pag magkasakit yung isang lasinggero, yung isang naninigarilyo, ay kami ang magbabayad ng kanyang gamot. Anong klaseng batas yan? Pero naiintindihan natin, alam niyo mga kaibigan, mga kasama, mga ka-OFW, kasi ang gumawa ng batas niyan ay mga mayayaman. Alam niyo ba? Ang mga mayayaman sa Pilipinas, alam nila paano hindi magbabayad ng buwis. Ang nagbabayad ng buwis sa Pilipinas ay mga middle class, pati yung mga mahihirap na Pilipino. Yung mga multi-millionaires, hindi nagbabayad yan. Alam nila kung paano umiwas para hindi sila makabayad ng buwis. Kaya ginawa nila yan. Tingnan nyo, kung hindi na-expose ni Presidente Duterte yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Yan, ABS-CBN. Okay. Yung mga may-ari ng newspapers. Yung dyan sa nagko-control ng tubig. At iba pa mga mayayaman, mga Ayala. Mabuti nandyan si Duterte na na-expose niya yan. Kung hindi, buong buhay nila, hindi sila magbabayad ng buwis. So ngayon, ang nakikita nila, tayo mga OFW, walang hiya talaga. Ganun sana plano nila. So mabuti na agapan natin. Imaginein mo, isipin mo, nandito ka sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya mo. Tapos pag may nagkasakit doon sa, dahil Pilipino lang siya, nagkasakit siya, tayo magbabayad ng hospitalization niya. Unfair naman. Pangalawa, yung PhilHealth na yan, isang agency na yan, ay puno ng corruption yan. Tapos katiwala natin ang ating pera sa isang ahensya na corruption ay hindi mahinto-hinto. Mabuti kung mapunta, okay lang kung mapunta talaga sa hospitalization ng mga Pilipino, baka mapunta lang sa bulsa nila. They defeats the purpose. Yung purpose ng batas, wala rin. Dahil sa mga kagaguhan nila dyan sa PhilHealth. So tayo ay masaya dahil yun na nga, tayo ay nagkaisa. At sana lagi ganito kapag meron mga issues na sa tingin natin ay hindi maganda para sa mga OFW, tayo ay magkaisa. Tayo ay nagsalita, ay nag-ingay. Yung mga hindi nag-iingay dyan, yan ay mga alipores na mga dilawin yan. So, kung ito na yung panahon na dapat tayo magsalita. Ito yung panahon na dapat tayo magsalita na hindi ito fake news. So, magandang nangyari ngayong araw, may nabasa tayo na may order na yata si Pangulong Duterte kay sinabihan ni si Secretary Bello ng DOLE na
ang pagbayad ng, tandaan nyo to, ang pagbayad daw ng PhilHealth na premium sa PhilHealth natin ay hindi na mandatory, kundi voluntary. So yung mga oposisyon diyan, mga alipores ng oposisyon na hindi nakakaintindi ng mga words, mandatory at saka voluntary. Pag sinabi mo mandatory, yun yung nasa batas. Ibig sabihin, pag uwi natin, bakasyon na tayo, pabalik na tayo rito, hindi ka pwede makakuha ng OEC kung hindi ka muna magbayad sa PhilHealth. Mandatory yun. Ibig sabihin, kahit labag sa kalooban mo, dapat magbayad ka. Okay. So ngayon, ginawa na voluntary. Ibig sabihin, pag uwi ang isang OFW, pagkatapos niya magbakasyon, pabalik na siya rito, kukuha siya ng OEC. Ngayon, kung gusto niya magbayad sa PhilHealth, nasa kanya yun. Kung may pera siya, di magbayad siya. Okay lang yun kasi, di ba, baka magkasakit namin tayo, ating mga dependents ay at least meron naman tayo asahan. Pero, kung ayaw niya, dahil wala siyang pera, o kung ano man yung rason niya, ayaw niya magbayad, hindi siya pwede pilitin. Yun ang ibig sabihin ng voluntary. So, tandaan natin yan. Magpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo na ginawa niyang ganyan. Kung hindi, malaking problema sa atin. Baka lahat ng mga OFW hindi na babalik. Nasa Pilipinas na lang. Isipin mo, 20 or 21,000. Kasi, ang hindi nila naisip, akala nila, tayo bang OFW ay mga milyonaryo. Akala nila, ang dami nating pera sa bangko. Now, tandaan nyo to mga senador. Kami mga OFW, pag magsahod ngayon, padala ka agad sa Pilipinas. Ang maiiwan lang sa amin, resibo. Ang maiiwan lang sa amin, mga resibo ng Western Union. Ito naman ang aming mga pamilya, hinihintay yung tracking number. So anong maiwan sa amin? Yung pambayad namin ng bahay, pambayad namin ng tubig, ilaw at pagkain. Pambili ng gamit ng konti. The rest, papadala sa Pilipinas. Diyan nga tayo nagiging hero daw ang mga OFW. Mga heroes daw dahil sa ating mga remittances. Dapat alam nyo yan kasi pinapadala namin, wala naman maiwan namin. Now, kung darating ang araw kami ay uuwi, anong dala namin? Ang dala lang namin, siguro, 1 month salary. Diba? Last salary mo ngayong month, next week, uwi ka na, yun yung dala mo. Kung halimbawa, may dala kang 30,000 lang, 20,000 lang, sahod mo rito ay 20,000 lang, yun ang madadala mo. Ang babayaran mo sa PhilHealth, 21,000, lugi ka pa. Paano na yung bakasyon mo? Diba? Yun ang hindi nila naisip. So, mabuti at naayos na ito at ginawa na itong voluntary, hindi na itong mandatory. Kayo mga taga PhilHealth, kayo, hindi yung mga senador na gumawa pa ng batas na ito at yung iba, biniblame pa si Presidente. Imaginein mo, ang gumawa ay Kongreso, ay Senado, ang binibira yung executive, yung Presidente. Talagang utak talangka talaga mga oposisyon. Alam mo yung mga oposisyon natin ngayon sa Pilipinas, malayo na sa oposisyon nung unang panahon. Nung una, naabutan natin sina Ninoy Aquino, sina Salonga, sina Tanyada, sina Maceda. Yan ang mga oposisyon na may binatbat. Yung mga oposisyon ngayon, ang alam lang nila mag-rally, ang alam lang nila magsalita na wala naman kakwenta-kwenta, na hindi nila alam kung ano yung sinasabi nila. Yan ang maganda ang oposisyon sa isang demokratikong gobyerno. Maganda ang oposisyon kasi pag walang oposisyon, edi maging diktador naman yung nakaupo. At least nandyan yung oposisyon para mag-check. May tinatawag na check and balance. Pero dapat kung oposisyon ka, yung mga sinasabi mo ay kapanipaniwala, may ebidensya ka at kapanipaniwala, naniniwala yung tao tulad ni Ninoy noon pag magsalita ay talagang di ba? Pero yung opposition ng tingnan mo, magsalita sila sa Plaza Miranda kung may nakikinig sa kanila. Kasi
wala din silang makita kay Presidente. Kung ito nga ang gumawa ng batas ay Senado, ito ang biniblame Presidente. Ano ba yun? So anyway, wag tayo ma-stress. Tayo ay magpapasalamat sa Diyos, magpapasalamat tayo kay Presidente at ginawa na itong voluntary payment. Kung gusto mo magbayad sa PhilHealth, magbayad ka. Kung ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Ganun yun. So kung kukuha kayo ng OEC, pagsabihin ng OWA o yung kailangan mo magbayad ng PhilHealth, kung wala kang pera, sabihin mo wala kang pera, pwede kang isyuhan ng OEC at makabalik ka. Yan ganun. So, na-solve yung dahil sa ingay natin, dahil sa ating pagkakaisa, tayo ay kumbaga sa gera, tayo ay nanalo dito at malaking pasasalamat ito natin sa ating mahal na Pangulo. Mabuhay ka, President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so mga kasama, mga ka-OFW, i-observe pa rin natin yung lockdown. I mean, kung hindi na kailangan lalabas, i-observe natin ang home quarantine. At kung kailangan lalabas, may bibilin tayo importante, pwede naman. Pero i-observe natin ang social distancing, meron pang curfew. Wag natin i-violate yan. Okay? So magandang hapon sa inyong lahat.